Hello viewers! Welcome back sa ating Plane and Solid Geometry series. So for this video, i-continue natin yung ating discussion about pyramid by solving problems. Okay? So problem number 1, a pyramid has a rectangular base. So rectangle yung base ng pyramid natin na 3.6, 5.4. So apex lang to kasi pyramid siya. Determine the volume of the pyramid if each of its sloping edges is 15 centimeters. So dito, ano yung tinutukoy natin na sloping edges? Dalawa lang naman ang edge na meron tayo. Pag sinabi mo kasing edge, it connects to vertices, di ba? So meron tayong vertex dito, tapos sa baba. So meron tayong isang edge. Kasi equal naman yan lahat dito, so iisa lang yan. So, yun yung ating edge number 1. Tapos, meron pa tayong edge na isa pa na nagko-connect ng dalawang vertices sa base naman yon. So, alin dun sa dalawa na yon yung naka-slope or naka-inclined. So, eto na yon. Ito yung naka-inclined. Yan yung edge na tinutukoy na sloping edges. Ito yung sinasabi niya na 15. Ngayon, pinapahanap yung volume. So, formula ng volume, ganun pa din, 1/3 area ng base times height. So, rectangle naman to. So, palitan ko na lang to ng length times width. So, multiply lang natin yung 5.4 and 3.6. So, yung kulang na lang natin ay yung height. So, asan ulit yung height? Ito siya. So, kung right pyramid ito, itong apex, pag nag-drawing ka ng altitude, mahihit niya yung pinakagitna ng base natin. So, ibig sabihin, pinakagitna ito. Tapos, perpendicular pa siya sa base. So, i-explore natin yung meron pa tayong ibang given. Diba ito given din sa atin, yung lateral edge natin, 15 daw yan. Hinahanap ito. Ito yung kulang natin. So, pag-connectin natin sila. So, naka-form ulit tayo ng triangle. Yung red, yan yung height. Yung blue, yan yung 15 or yung sloping edge. And yung green, ano siya? Ano yung green, guys? So, i-drawing natin na flat yung ating rectangular base. Di ba dito tumama yung altitude natin? So, eto yung green dyan. Diba? Ano yung mapapansin natin? Kalahati siya nung diagonal. So, kunin natin muna yung diagonal ng rectangle, tapos i-divide natin ng 2. So, meron siyang edges na 5.4 at 3.6. So, paano natin mahanap yung diagonal? Makaka-form tayo dito ng right triangle. Ito kasi 90 degrees ito kasi property siya ni rectangle na lahat ng interior angle kailangan 90 degrees. Dahil naka-form tayo ng right triangle, etong missing natin which is the diagonal, siya yung ating tinatawag na hypotenuse kasi siya yung katapat ni 90 degree angle or the longest side. So, i-apply natin ngayon yung ating Pythagorean theorem dahil tayo ay right triangle. So, d squared kasi siya yung longest side, tas yung a and b kahit magkabaliktad, okay lang. So, hanapin natin si d. .49. Then, yung concern natin ay yung kalahati lang, di ba? So, i-divide natin ng 2 itong value ni diagonal. Etong part na to kasi yung concern natin. Kasi gitnang-gitna ito. Dinidivide niya to into 2 equal parts. So, dinidivide niya din yung diagonal into 2 equal parts. So, divide natin by 2. .24. So, i-redraw natin yung triangle, yung pinaka-main triangle natin. Ito, 15. Ito yung missing natin, gawin nating x or yung altitude ng pyramid. Tapos ito yung kakakompute lang natin na 3.24. And alam natin na perpendicular yan kasi property yan ni altitude or yung h kailangan from apex to the base tapos perpendicular siya sa buong area ng base. So another right triangle ulit tayo, gamitin ulit natin yung Pythagorean theorem. So asa na yung longest side natin dito? Yung katapat ng 90 degree angle which is yung 15.
Eto, yan. So, yung A and B kahit magkabaliktad, okay lang. Sabihin natin ito yung x squared, tas ito yung 3.24 squared. So, 'pag nilipat natin, eto siya. Then, square root both sides of the equation to find x. 14.65. So, ito na yung altitude natin or yung h. Gamitin ulit natin 'tong formula na 'to. Ipa-plug in lang natin 'to dito. So, 94.91 or 94.9 cubic centimeter. So, piliin na lang natin yung pinakamalapit, letter D. Baka nagkaroon ng rounding off error. So, last problem natin sa pyramid, the lateral faces of a square pyramid make an angle of 60 degrees with the base. So, square pyramid tayo. Makes an angle of 60 degrees with the base. So, ano yung tinutukoy na may angle na 60 degrees? Yung face mismo. So, asan yun? Eto siya. Eto yung tinutukoy na 60 degrees. Yung mismong lateral face natin. Incline siya sa base by 60 degrees. Given tayo ng height na 5 square root of 3. So, ano ba yung formula muna ng lateral area? N times area ng mga lateral faces natin. So, kung isa-isahin natin yung lateral faces, mga triangle yan, and paano mahanap yung area niyan? Eto siya, 1/2 S times L. So, yung N alam natin yan. Number ng edge ng base. So, yung base natin ay square, so yung number of sides niya ay 4. Yung S and L, yun yung hindi natin alam. Yun yung hahanapin natin sa problem. So, ngayon, para mahanap yan, i-analyze natin yung mga given na meron tayo. Meron tayong 60-degree angle at height. Ngayon, itong triangle na to, meron tayong na-form na right triangle. Right triangle pa rin siya kasi yung altitude niya kailangan perpendicular sa base. So, right triangle pa rin yan. So, i-analyze natin yung triangle na na-form natin. So, i-redraw natin yung triangle. Tas, hindi lang maayos yung drawing ko dito, guys. Pero, ganyan siya. Alam natin, di ba guys, na kapag ka right pyramid, kung kukunin mo yung altitude niya, tatamaan niya yung base. Tapos, yung tama niya sa base, gitnang gitna. So, ibig sabihin, eto, kung i-drawing mo yan, magiging S over 2 yan. Tapos ito S over 2. So, ibig sabihin, yung haba nito, eto din yan, di ba? So, S over 2 yun. Then, etong blue na to, di ba, eto yung slant height natin ng ating triangle. Ay, ng ating pyramid. Tapos, eto, given na 60 degrees. Ayun, gagamit tayo dito ngayon, gagamit tayo dito ng trigo. Sa trigonometry, applicable kasi yon sa mga right triangles. So, aside from Pythagorean theorem, isa pa sa mga ginagamit natin sa right triangles ay yung trigonometry. Sa isang right triangle, para mahanap mo yung sides na missing, gagamit ka ng trigonometry pagka may given sa'yo na angle. And eto yung palatandaan natin dyan. SOHCAHTOA. Yung O meaning yan yung opposite, H ay hypotenuse, yung A ay yung adjacent. Bago mo i-apply yung trigonometry na yan, pipili ka muna ng angle na concern. So, dito, piliin natin yung given, which is yung 60 degrees. Sa 60 degrees, sino dyan yung kanyang opposite? Di ba eto? Yung 5 square root of 3. Yung kanyang hypotenuse, hindi naman nababago ang hypotenuse ng isang right triangle kasi yun yung pinakamalaking side or yung katapat ni 90. Yung natitira na side natin, which is the adjacent, kung ano yung matirang side, di ba? Or yung nasa baba nung angle natin, which is S over 2. So, malaya na nating magagamit yung SOHCAHTOA kasi alam na natin yung opposite, hypotenuse, and adjacent. So, pili na lang tayo dito ngayon para may mahanap tayong missing. So, gamitin natin si So. So, sin theta, yun yung ibig sabihin nung S.
is equal to opposite over hypotenuse. Yun yung O at H. Yun yung ibig sabihin niya. I-ratio mo lagi. So, dito yung theta natin, 60 degrees kasi siya yung napili nating focus na theta. Yung opposite niya, di ba, 5 square root of 3. Tapos, yung hypotenuse niya ay yung L. So, bakit OH yung pinili natin? Kasi, pag naka-form ka na nung equation, kailangan isa lang yung missing sa'yo. Kasi pag pinili natin yung ka or yung cosine, pag sinulat mo yan, cosine theta is equal to adjacent, which is S over 2 over hypotenuse, which is L. Hindi mo yan masasolve. Kasi dalawa, wala kang S over 2, wala kang L. So, hindi mo siya masasolve. So, dapat pagpipili tayo ng pair, kailangan may isang given at may isang missing. So, balik tayo sa sign. So, shift solve natin to find L para mas mabilis. So, S na lang kulang natin. So, ito yung piliin natin, yung TOA. So, yung T tangent is equal to opposite, which is yung 5 over square root of 3 over adjacent, yung S over 2. So, substitute natin yung theta na 60 degrees, then shift solve to find S. So, yung S natin ay 10. So, pare silang 10. So, given na lahat, makocompute na natin yung ating lateral area. So, 10 to, tas 10 yan. So, hanapin natin yung area. So, per lateral face lang yan. So, para makuha natin yung total lateral area, multiply natin ng 4 or yung number of lateral faces. So, ang answer natin ay 200. So, ayan, letter A. Dito nagtatapos ang ating pyramid discussion. So, sa next video, magpaproceed tayo sa bagong 3D shape. So, yun lang guys. Sana marami kayo natutunan. See you on the next video.